Kahapon isang buong araw lang tayo na nasa barko. Finally ngayon nakarating na tayo sa unang stop natin sa Japan, ang Nagasaki. Today meron tayong shore excursion but syempre si Mama breakfast daw muna, hindi pwedeng hindi. Ano nga ba ang shore excursion? Ito yung mga tours na ginawa nung cruise mismo para sa mga pupuntahan yung stops. Katulad kami, meron tayong shore excursion sa Kumamoto, dito sa Nagasaki, tsaka sa Naha sa Okinawa. Pwede pa rin kayong mag-DIY. Yun nga lang, i-make sure nyo lang na alam nyo kung anong oras nyo kailangan bumalik sa mismong terminal. Guys, sobrang crucial na on time kayo at hindi kayo maiwan. Kaya kung hindi nyo pa tansya, masasuggest kong mag-shore excursion kayo. Ako naman, kayang-kaya naman talaga i-DIY kasi Japan lang to. Yun nga lang, kasama ko si Mama and gusto ko yung comfort at hindi siya ma-stress at hindi na siya ma-hassle. Kaya mag-shore excursion na lang tayo all throughout para yun. Hindi to kasama dun sa binayaran nyo sa mismong ticket. Additional talaga to. Nag-ranges from 2.5, may mga 5K, depende na lang dun sa mismong mga activity. But all-inclusive naman yun. I-avail mo lang siya mismo dun sa concierge area. Tapos babayaran mo na lang din siya dun. Number 8. 8 over. Ha? 8 over. 8 over 5. Ba't 8 over 5? Ewan ko. Ha? 8 over 10. 8 over 10. Ay, di masarap. Okay lang. Pagod na siguro ako. Ang advantage lang talaga pag nag-shore excursion ka na yung cruise mismo yung gumawa. Yan, makakabalik tayo on time. Yung iba kasi maghahabol pa. Tapos excited na si Mama kasi talaga dito sa dinner na to. Meron kasing ginawa yung cruise na for tonight, pwede kami mag-dine habang paalis kami. Dadaan kami sa ilalim ng bridge. Parang buffet siya ng mga grilled food, fried food, everything habang nag-music, seafood, meat. Sasaya lang. Sobrang ito yung gusto ni Mama sa mga cruise kasi bukod sa busog ka na, entertain ka pa, may last show pa kaming napanood dito na mga nag-perform ay yung mga crew mismo. Kaya ang saya. Parang nagpahinga lang kami sandali tapos nandito na tayo sa Kumamoto, Kyushu Island din to. Known for Kumamoto Castle, nandito rin yung Japan's most popular mascot. Ito si Kumamon. Marami tayong mapupuntahan today. Malayo lang tayo sa mismong city. Pero may bus nga and meron nga naman tayong short excursion ulit na inavail para mas mabilis na lang. Since first time ni Mama, mas natuwa ako na ang na-experience niya muna sa Japan ay yung mga lesser known areas tulad nitong mga provinces at ibang prefecture para may feel siya nung kung ano talaga yung culture at tradition dito sa Japan. Kasi nga
minsan, pag pumunta ka na ng Tokyo or Osaka, para na siya yung mainstream. Tapos makikita mo na lang yung very city. Tapos might be kamukha na lang siya nung ibang countries na city. But still, may different identity. Pero iba pa rin pag dinala nyo or pag pinuntahan nyo yung mismong mga provinces. Kasi parang doon mo mag-feel na, hala, ibang-iba pala talaga. Kaya kahit kumain, okay lang naman kasi ano naman tayo. Grabe oh, tapos ko. Summer. Summertime. Pasok na tayo sa loob. Chicken. Ayun sila ano. Sa lahat ng pinuntahan namin dito talaga sa Naha ako excited. Naha ay located sa Okinawa. Okinawa isa sa mga prefecture na pinaka mahirap puntahan pag nasa Japan kayo. Kasi way south na siya, as in sobrang lapit na niya sa Taiwan. Tapos kailangan nyo talagang mag-take ng flight para makapunta doon. At hindi siya yung usual na pupuntahan mo eh. Parang Japan at US siya na pinagsama kasi heavily influenced by Hawaii yung buong lugar kasi may mga military nga noon dito. Ito rin talaga yung gusto kong puntahan kasi nga totally different vibe at definitely babalik ako dito. Unfortunately for this trip, 1 day lang tayo dito sa Naha, Okinawa. At pag magtutour kayo dito, mas suggest kong mag-rent kayo ng kotse dahil magkakalayo yung mga tourist spots sa mga pwedeng puntahan para rin marami kayong mapuntahan dito sa mismong Okinawa. We are now at Tomigusuku City.
Last day na natin sa Star Navigator at may mga natira pa kaming dining credits. Pag nag-book kasi kayo ng any cruise, may iba't ibang inclusions depende sa promo. Minsan may kasamang drinks, may mga wifi free usage, or may mga dining credits ka dun sa mga paid restaurants dito. Yung sa amin, meron siyang kasamang dining credits. Kaya nakapag-try kami nung mga ilang restos. Alam niyo, ang goal ko talaga yung magbabakasyon ako na bakasyon lang at walang iniisip or iisipin pagbalik sa Manila ka. So, medyo mahirap pa siya ngayon, lalo na marami tayong binubuhay at marami tayong pinagagastosan. Masarap naman yung mga food, mas masarap talaga dun sa mga paid restaurant, syempre. Okay din naman yung sa mga free na included. Iba lang talaga yung offer, katulad dito, mga Italian food, masusulit mo talaga. Tsaka diba, iniiwan nga yung passport pag sumakay kayo dito. Before ka naman bumaba ng barko, kanya-kanyang kuha na yan dun sa last day. Sasabihin nila which deck mo siya kukunin, kasabay na nun ang pagbibigay nila ng arrival card. At make sure na masettle nyo na lahat ng mga ginastos nyo dito sa cruise bago kayo lumabas para wala na kayong iisipin. Lagi din tinatanong sa akin kung may tatak pa daw yung passport sa mga pinuntahan. Most of the time, wala talaga. Minsan, na-try ko sa may Indonesia at Malaysia. Tinatakan yung amin, hindi ko alam bakit. Pero most likely, wala talaga. At pagbaba, ayun na, dire-diretso na lang kasi nasettle na natin lahat. Gabi pa yung flight namin from Taiwan to Manila. So, nag-Gloria Outlets na muna kami since ito yung pinakamalapit na pwedeng gawin from Taoyuan Airport. Ang daming mga luxury shops, mga outlet stores, mga kainan, syempre, kaya nga Gloria Outlets. Kumain na rin kami dito at mabilis lang siya marating from airport, train lang, kaya no hassle. Sarap din ng mga food nila. Masaya talaga overall mag-cruise. Masakto siya sa mga parents natin or for a family talaga. Kasi kung solo lang siguro ko, parang not for me. Mas para siya sa kanila na gusto ng chill-chill, floating hotel experience, relax. For my way and kind of adventure, medyo bitin din yung Shorex kasi nga sanay ako mag-DIY at ilang araw ako usually sa isang lugar. But again, a taste of the place naman yung ibibigay sa inyo. And the cruise experience itself naman talaga yung reason ba't nyo siya ibubok. Kayo, gusto nyo din ba mag-cruise? Kung na-try nyo na, kamusta naman yung experience nyo? I-share nyo lang sa comment section. At huwag kalimutan, meron akong Just Got Fed code kung gusto nyo mag-cruise. Saka mag-subscribe na rin kayo kasi marami pa akong paparating na videos.